In-reveal na nga ba ang true form ni Imu Sama? Hindi lamang ang kanyang identity, kung hindi ang mismong true, original or Zoan form nang hindi nyo lang namamalayan. At isa din itong napakalaking serpent na mataas ang tsansa na on par kay Loki. At may matinding koneksyon sa gitna ng previous user ng Nidhogg or ng mismong literal na Nidhogg noon at nitong si Imu. Kasama na din dito si Nika. Rason kung bakit alam na alam ni Imu na dapat niyang katakutan si Nika at kilala din niya itong si Nidhogg. Kaya nga nang makita niya ang massive black dragon na mag-arrive sa Sunrealm, alam niya na ito si Nidhogg. At para bang hinahanap niya ito ng napakatagal. Simulan natin ito dito kay Loki guys. Nakita naman natin napakarami ng foreshadowings, hindi lamang dito kay Loki bilang ang accursed prince ng Elbaf, kung hindi mismo ang Black Dragon form niya. Kung babalikan natin guys, ang arc ng Punk Hazard, nakakita tayo doon ng isang massive na dragon. Yun ay kulay red na medyo nagkukulay orange na pinangalanan nitong si Vegapunk na Dragon 13. Eventually, gumawa pa siya ng panibagong dragon na pinangalanan naman niya na Dragon 21. Pero itong si Dragon 13 ang pinakamalapit sa itsura at sa full Zoan form ngayon nitong si Loki. Napakalaki, napakamassive. Na oo, compared kay Loki, maliit lang ito guys, since 70 feet lang ang height nito, na kung itatapat natin ito kay Loki for sure, magbumukha din itong kasing liit ni Kaido. Sa role nito na protektahan ng laboratory sa loob ng Egghead Island, nakita natin guys kung gaano ito ka-durable, kung gaano ito kalakas. Nagagawa nitong makasurvive sa napakatinding mga climate changes na naidulot ng laban ni Aokiji at ni Akainu, ng napakatinding mga poisonous gases at marami pang iba. At ngayon sa latest chapter may panibagong hint para naman sa panibagong karakter. Ang isa sa panibagong nakita natin na Dream Nightmare mula kay Killingham ay ang ginamit niyang monster para atakihin ang school at ang library. Ito ay walang iba kung hindi ang Lindworm, na at first, akala nga nitong si Saul at nitong si Jinbei na isang ahas, isang serpent, na eventually na figure out nila meron talaga itong pangalan. Meron itong model na pinaggayahan kaya nga nai-imagine ito ng mga bata bilang nightmare. At isa itong Lindworm. Pero ano naman kung isa itong Lindworm? Ano ang koneksyon nito kay Imu? Kung titingnan natin guys ang mural, ang Harley na nakita noon ni Frankie nang sinamahan siya ni Ripley, nakita nga nilang 3 worlds. At sa loob ng mural na yon guys, isa na dito ang nakita nating massive na black dragon na si Loki. Nakita natin, nandoon siya, nasa middle part, nasa taas, ang napakalaking dragon na mayroong pakpak at bumubuga ng apoy kontra sa isa pang serpent na makikita naman natin sa right part. At kung titingnan natin itong mabuti, literal na literal, kahawig nitong Lindworm na nakita natin sa latest chapter. At ang malala pa niyan guys, kung tatandaan natin mabuti, napakadami ng episodes, napakadaming chapters nang nagdaan, kung sinubukang i-recreate ni Vegapunk ang Black Dragon nitong si Loki, mayroon ding isang individual ang sinubukan na i-recreate ang isang Lindworm before. At yun ay walang iba kung hindi si Caesar Clown. Before, nakita natin guys na nag-ipon siya ng napakaraming amount ng poisonous gas to the point na nakapag-create siya ng almost a solid-like object. At sa solid-like object na yon, ipinakain, ifinid niya sa gas na yon ang isang devil fruit na kilala natin bilang ang Sara Saranumi model Axolotl. Na at first, kung iisipin nyo guys, isa nga itong Axolotl, hindi ito isang Lindworm. Pero hindi yun importante dahil hindi naman kailangang exact 1:1 ang foreshadowing and hints. Kung titingnan nating mabuti ang itsura ng dalawang ito, nang na-create na Zoan form ng kinain na devil fruit ng slime na yon na pinangalanan ni Caesar ng Smiley, kaparehong kapareho. Kamukhang kamukha nitong Lindworm na nakita natin sa latest chapter. Only difference is magkaibang body composition nila. Ang Lindworm na nakita natin sa latest chapter para bang isang normal na creature na may napaka-massive na size. Habang ito namang si Smiley guys, ang Axolotl na kinrecreate dati nitong si Caesar, isang poisonous substance na nagkaroon lamang ng sariling consciousness dahil nakakain nga ito ng devil fruit. Kung paano niya napakain ng devil fruit ang substance na wala namang utak, wala namang bibig, isa pa rin yung napakalaking mystery sa loob ng One Piece. Dahil even now, hindi natin alam kung paano nila yung nagagawa.
Pero nakita naman natin napakaraming bagay sa loob ng One Piece ang nagkakaroon ng Devil Fruit kahit wala naman silang consciousness. Tulad na lamang ng sword nitong si Shamrock. Ang parehong dalawang ito ay kinreate ng dalawang napakatalinong mga scientist, dalawang napakatalinong individuals sa loob ng One Piece verse. At pareho din natin silang nakita sa loob ng Elbaf Arc, pareho din natin silang nakitang mag-appear sa mural, sa Harley, sa prophecy na mangyayari sa buong One Piece verse. Which gives us the idea na what if, just what if, ito ay ang form nitong si Imu. Especially since nakita na natin sa silhouette before nang mag-transform siya sa loob ng Holy Land ng Marijoa. Nang mag-transform itong si Imu para atakihin itong si Sabo, isa siyang para bang serpent-like na pahabang creature. The only difference na mapapansin natin agad doon is that meron siyang dalawang kamay, which could be possible kung gagamitin niya ang kanyang hybrid form. Tulad na lamang nitong si Nosjuro. Meron siyang kalahating tao sa upper body at ang lower body naman niya ay sa isang kabayo. And actually now na nakita natin na ang lahat ng mga Holy Knights, ang mga kasamahan nitong si Imot ni Gunko sa loob ng Elbaf Kingdom, isa-isa ng pinatumba. Isa-isa ng binugbog ng mga Giants at ng Straw Hat, kailangan ng gumawa ng move ngayon nitong si Imu. And for sure, sa susunod na pag-release ng chapter ay magwawala na siya. Dahil din sa mga fight scenes na yon, kung paano winan-hit nitong si Luffy, itong si Summers, kung paano inapakan at dinurog nitong si Sanji ang ulo nitong si Killingham, materialize natin na hindi naman talaga ganon kalakas ang mga Holy Knights. Siguro ang pinaka-edge nila, kaya nilang mag-regenerate, kaya nilang maging immortal as long as nasusuplayan sila ni Imu ng kanyang energy at meron napakadayang hacks ang kanilang mga abilities. To the point na pwede silang mag-create ng sarili nilang setting, pwede silang mag-create ng panibagong phenomena gamit ang combination ng kanilang mga devil fruits. Tulad na nga lang ng pag-appear ng mga nightmares at ang pagbalot ng vines sa mga targets nila. Pero maliban dun, combat ability wise definitely wala sila sa upper tier. Kitang-kita nyo naman, walang kahirap-hirap silang pinatumba, effortlessly, hindi pa nga gumagamit ng mga OP na atake ng mga Straw Hat, natalo na silang lahat. Siguro masasabi ko na lang guys, ka-exception dito si Gunko at itong si Shamrock. Dahil nakita naman natin si Gunko, magandang application niya ng kanyang ability. Pwede niya itong gamitin sa multiple types of attacks na maging itong si Loki kahit ma-predict niya hindi niya mapipigilan once na nandun ang arrows. Pagdating naman dito kay Shamrock guys, I think very understandable na to. Hindi na natin kailangang i-explain. Ang mismong atake niya, ang mismong abilities niya, mas nagre-rely at mas naglilin sa offense. At nakita din natin sa flashback before na ang dalawa nitong si Shanks at ni Shamrock ay on par. Siguro magkakaroon na lang ng discrepancy after ng nangyaring time skip dahil alam nyo naman kung gaano ka-OP ngayon si Shanks. At nandito pa rin ang tanong, ang mystery kung paano tinalo ni Shanks itong si Loki. Especially kung nag-transform na siya sa kanyang Black Dragon form. Paano ito tatalunin ni Shanks kung ganong parang ang atake nitong si Shanks dito kay Loki ay parang turok na lang ng isang karayom. Kaya napakarami ngayon ang nagsasabi na possibly hindi talaga naglaban ng dalawa at sinadya nitong si Loki na magpatali. Pero napaka-contradicting nun sa nangyari sa flashback guys. So I guess, kailangan nating antayin ang susunod na release ng chapters para mas maintindihan natin kung ano nangyari. However, since may chapter break ngayong week guys, don't worry dahil magkakaroon pa rin tayo ng chapter review and analysis sa darating na Friday. Kaya naman para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weed, and I will see you guys on the next one.